ito yung kaso niya na nag-kidnap sila ng kabataan na mga katutubo ng mga minor de edad na kinuha nila ni Saturo Campo sa Talaingon, Davao del Norte. At pending case ito ngayon, at itong si Franz Castro ay dapat pinaimbestigahan ito ng Kongreso at dapat putulan ito ng pondo at sweldo sapagkat hanggat hindi na ililinaw ang kanyang kaso nito at involvement niya sa operations ng CPP, NPA, NDF, pati ni Brosas na nagtangay ng 2 bata na sumurrender na sana at inagaw nila sa mga magulang at itong si Raul Manuel na recruiter din ng NPA ay hindi natin maintindihan sa pamunuan ng ating Kongreso bakit sila ang nabibigyan ng limelight sa pag-atake at pagsira sa gobyerno at parang walang magagawa at parang obvious na obvious. Binibigyan sila ng otorisasyon at pakikipagsabwatan ng pamunuan ng ating House of Representatives led by the Speaker, Martin Romualdez. I think Speaker Martin Romualdez needs to explain to the people, to the public, why is that so? Pero Eric Franco, no, again, no, yung pananahimik o yung hindi lantarang dinidepensa ni Vice President Sara Duterte kanyang sarili, parang reflection lang din niya kung gaano kalalim nakikita ko ang kanyang pagmamahal sa ating bayan na hindi siya matitinag. And si Pastor na rin nagsabi, no, na ang taong bayan, mahal si Inday Sara despite that. At mas lalong lumalakas din yung Eric kasi mas nagiging malinaw kung ano yung tayo ng mga politiko natin. And even Pastor said, diba, even God, diba, ni-reveal sa kanya. Kaya 7 times dun sa ka-preach ni Pastor, diba? Na siya ang that Sarah is a righteous leader. That she is a righteous leader. Like, just like her father. Her father. Which is yung pinang-ano natin ngayon dito, mga kababayan. Kaya delikado, no? Kung talagang pagpapatuloy yan. Kasi sabi rin ni Pastor, kung gusto nyo talagang nakawin, no, yung kapangyarihan o mawala yung pagmamahal, mawala si Inday Sara, kailangan yung nakawin muna yung pagmamahal ng mga Pilipino sa kanya. At ang kanyang kaya ba nila yun? Track record na hindi natin mapapasubalian, Brother Franco, she served like her father very well, our people, and no any case or any proof na sila'y nangurakot at nag-abuso ng pondo. Agree. Sa Davao man o sa National Office. Kaya nga, no proof about that. Kaya nga maraming sasabi, binibinay na naman eh. Ibuungkatin nila yung issue rin nangyari sa Makati. Ang aga-aga talaga. Ibigbitin nila yung ganun mga bagay. Ang problema nila, Brother Franco, mahirap idikit yung pangungurakot sa mga Duterte. Siguro yung pagiging strong arm of the rule of law, pwede pa. Mukha pa lang ni VP Sara, panalo Pero yung ididikit mo sa kanya at kay Duterte yung pangungurakot, mukhang mahirap paniwalaan ng mga tao at ng taga Davao because they do not live luxurious lives. At wala silang ostentatious o garbusong pagpapakita ng kanilang mga marangyang pamumuhay. And even the president, former President Duterte, and siya, si Sara Duterte, hindi niyo makikita na nininilaw ang katawan sa mga alahas, no? Hindi siya nagkakaroon ng hepatitis na punong-puno ng dekorasyon ng mga ginto ang katawan. Hindi ganoon ang lifestyle nila. So sabihin nila baka nag-low profile siya. Hindi may ipa-lifestyle check nyo. Pangalawa, if you have proof, huwag kayong maggalngal. Bring it to court. Accuse her. File impeachment case or file cases against her. Kung saan nyo man gustong i-file yan, sa ombudsman, sa korte yan, go. Sabi nga niya, pero yung gamitin ang pagkakataon ng budget hearing, not because we're talking about the budget, but to launch a political attack to destroy the Vice President, that is something that we cannot tolerate as a people. Why? Because it will destroy the government. Yeah, correct. Isipin mo ko Eric, yung budget hearing na yun na halos lahat ng napukol sa ating Vice President. Paulit-ulit lang. Both minority, majority Same questions over and over again. Nako. And again, no, reminder, no, 32 million. Majority po ng mga kababayan natin ang nagbigay ng tiwala kay Vice President Sara Duterte. Yung 32 million na po yung kinakalaban ninyo. Yes. Yes. Eric, Miss Ina, mga kababayan na medyo mainit na ang ating talakayan. Gusto pa man natin pagpatuloy pero meron na rin tayong... Pero Brother Frank, ang last na panawagan natin, let the National Security Council, the Department of National Defense, and the Anti-Terrorism Council of our government do the job. Naghahanap po, we are not adelantado o parang nagtutulak kaming nagmamarunong. People are clamoring, why are we not investigating? Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, and the CPP urban operatives na na-identify na, including Rappler, for possible activities related to subversion and breach of national security, including promoting and sponsoring acts that are contributory to the promotions of terrorism. We can do that. Why? Because proof of evidence and activities related to their actions are already very clear.
agenda po ng CPP and PNDF ang ginagawa nila. And it doesn't take, Brother Franco, Miss Ina. Ano ngayon kung si Speaker Martin Romualdez ay Speaker of the House? Kung siya ay nakikipagsabwatan din sa communist terrorist group to promote the agenda of sponsoring terrorism by way of this attack against the Vice President and the attack against confidential fund and intelligence fund of the entire government now na ginagamit na ng Rappler at wala tayong aksyon na gagawin, anong mangyayari sa ating bansa? The government cannot remain as a punching bag and sit idly while the people and these groups are maneuvering their way to weaken our government. The people will always stand by the government. We're waiting for those actions. Yeah. And we know that mulat ng ating mga kababayan and everyone will really stand for what is right, Yes. especially Yes. sa ating Vice President.